Ang budget, ihanda Malacanang, ire-review ni Presidente, pirma niya, lilinisin. Ibigay sa Senate and Congress. Kung hindi niya alam na binago nila, dalawang bagay lang. Tinolerate niya o wala siyang alam. Anong presidente ang hindi niya alam? Nag-umpisa pa lang, nung first year na, second year, third year, puro flood control na ang kalokohan. Sila Diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha ang isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang tagal na namin sa construction, hindi kami nakakuha ng mga 2 billion. Wala po, ganun. Bakit? Ito ang question ko. Sa lahat ng flood control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya, nadamay siya. Pangatlo siya ang pinakamalaki sa Ilocos Norte, sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako, Ilocos Norte lang. Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? Pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan. Bulacan binubugbog nila. Occidental Mindoro, mabuti, umangal si Governor Edgar Gadiano. So, yun pinakamalaki. Pero siya nga umaangal. Nandun ang Ghost Project, walang pumunta ron. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng flood control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. 2.7 ang Diskaya project, ang pinakamaraming project sa Ilocos Norte, I think 838 o 83 projects ang Diskaya. Dalawa lang po ang kontratista nila ron na paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tinanggal nila si Mayor Michael Kion, dahil di na raw sila maturuan. So, binagay nila yung konsehal na may-ari ng construction company na Megapolitan Builders. Pag-aari ng konsehal, ginawa nilang mayor, kontratista nila nung araw pa, 6 billion na kuha kagad. Bawal nga yung mayor na magkontrata. Bakit dito? Bakit silent sila dito? Eto mga illegal na nagagawa doon. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat kako, hindi sila para ang mga leaders, transparency, accountability, honesty, ipakita niya sa bayan niya na walang kalukuhan bago mag-imbestiga sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang question ko. Ang buwelta niya, ako na masama. Yung bagong attack dog nila, si Claire Castro. Ako nang binububog para may divert. Yun, diversion yung yaban natin ng iba para hindi na ma-question yung kanila. May record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Tapos ngayon, huwag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung di tayo magbago. Kaya suggestion ko, mga ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay. Dito pakapala ng mukha. So, dapat maawa na si President Marcos mag-resign. And the military, gusto ko lang sa ikot, the military sa in Section 3, Article 2, which provide, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state.
its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan nyo ang presidente po, mga military. Baka akala yung mga iba, nasa konstitusyon natin, protektahan ang presidente. Hindi po. Tao ang protektahan nyo. Ngayon, ang daming pagnanakaw na ginagawa. Bakit tayo papayag na hinto? Hindi dapat tayo papayag. Kaya, pakiusap ko po, ang mga estudyante o kabataan, maski hindi na estudyante, mga bata, mga kabataan, they should lead this peaceful movement para sasama lahat ng tao. Kung sila mag-schedule, mag-usap lahat ng mga colleges, universities, kayo mag-decide ang isang araw lang. Susuporta po kami lahat, taong bayan susuporta. Hindi yung mga politician. Hindi po tayo mga politician. Sila mag-decide ang date. Kasi may nag-i-schedule. Nakita nyo nung 21, kanya-kanyang galaw. Tapos, hapon, nandiyan na yung mga nanggugulo. So, kung magprotesta kayo isa-isa, guguloy lang po kayo. Mag-schedule na kayo, mag-meeting lahat ng student leaders, pati kabataan sa kalye or saan man. I-schedule nyo lang, mag-usap kayo. Kayo magsabi, dahil future nyo ito. Isang araw lang, sigurado po, susuporta lahat ng taong bayan. At kako nga, dapat ang mga sundalo natin protektahan ang taong bayan. Opo. Manong Chavit, balikan ko lang itong inyong ipinahayag o ibinulgar ngayon na yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po ninyo. Kunti lang diferensya sa Bulacan. Yes. Opo. Sabi mo sa presentasyon nyo nga, nasa 2.7 billion pesos ang nakuha nga ng Ilocos Norte mula sa mga diskaya. At nais po ninyong paimbestigahan po ito. Dapat. Kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong mag-imbestiga nito? Dahil, siyempre, may binuo po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ICI, Infrastructure Commission for Infrastructure. Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo, anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag-iimbestiga dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa Senate ako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga honest. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldico lang. Wala. May demanda na ba? Wala pa. Puro dyaryo lang. Si President Bongbong Marcos demanda na nung araw pa. Wala nangyayari. Kaya kako nga, magagandang batas natin, ang implementasyon, walang mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time for a real change. Baguhin natin ang gobyerno. Kaya yung ginawa ni President Cory noon, na revolutionary government supported by the military, tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag-resign na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata. hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. So, wala na mangyayari dyan kung hindi nila imbestigahan muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung sino naglabas niyan? President. Tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung malinis, he has all the right. Paimbestigahan niyang mga iba. Bakit nililinis nila? Sino ngayon ang binubugbog nila? Ako binubugbog nila para lang magkaroon ng ibang issue, para lang may divert ang issue sa flood control. Ngayon, hihinto na nila. Hindi pwede ho. Opo. Manong Chavit, sabi nga ng Malacanang ni Jose Claire Castro, kung meron man daw kung hindi daw malinis ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi na dapat niya sana tinatag itong ICI. Ayaw pa niya sanang imbestigahan itong mga manilang flood control projects. Ano naman masasabi po ninyo doon? Hindi dapat imbestigahan. Opo, kung ang Pangulo, kung alam lang daw niya na hindi siya malinis
baga may dawit siya sa mga maanumalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI, kumbaga para mag-imbestiga. Ano po masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan, pero walang mangyayari. O bakit nag-resign na si Mayor Magalong? Pero walang nangyayari, wala silang power. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Opo. Hindi sila walang power yun. Mag-iimbestiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Mang Javet, ano ba talaga ang pinakasolusyon para matapos itong korupsyon sa ating bansa? Yung kako, in other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahihiya kagad. Yung ibang countries, nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero pag It is his command responsibility. Siya ang presidente. Opo. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin din sa kanya. 3 years. May flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klase ng presidente niya na walang alam? Hindi siya marunong. So, kailangan mag-resign. Pero sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin yung may babaguhin sa sistema o yung sa ating konstitusyon dahil hindi ba ang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag-resign. The president should resign. Tapos revolutionary government. Pero involve natin mga justices ng Supreme Court. Pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve the kabataan, involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat ito. Kung matakot tayo lahat, wala namang nangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo.